Ang tanong ng ibang mga clients or ng subscribers natin, nag-install pa rin ba tayo ng Windows 10? Syempre naman. Especially sa mga clients natin na hindi ganoon kataasan ng specs ng kanilang laptop, Windows 10 pa rin ang i-install natin. And how do we update drivers? Meron na kasi tayo na encounter dito na meron namang dalawang way kasi to download no? Or to install drivers para sa ating laptop na naka Windows 10. Meron yung automatic updates. Pero I think wala na yun mga kaibigan. Hindi na siya. Pag kinonect kasi natin sa internet, then we proceed to updates sa settings. Then automatic sasagap yan ng update. Pero ngayon wala na yun. Alright? And nakita ko rin sa mano-mano mga kaibigan. Hirap na rin tayo mag-download ng drivers niya in some sources. For example, dito sa Acer na to. Sa Acer website dapat tayo mag-download ng drivers dito kung mano-mano. So dito, mga kaibigan, ang importante naman na ina-update natin is yung display driver, especially na yung client natin mostly is teachers, no? Yung mga clients natin. So dito sa laptop na ito, Windows 10 yung nilagay natin kasi naka 2 GB lang siya. Ngayon, naka SSD na siya, mga kaibigan, no? Pwede kong ipilit yung Windows 11 dito kasi meron namang mga modded version ng OS na Windows 11. Pero yun nga lang, merong deterioration sa performance niya. Kasi nga, parang pinipilit natin yung isang bagay na hindi naman pwede sa kanya o hindi naman niya kaya. Alright? Mahirap yun. So, Windows 10 ang nilagay natin and gusto ko lang i-share sa inyo mga kaibigan kung saan tayo nagda-download ng drivers. And dito makikita natin mga kaibigan, we can manually download the drivers, necessary drivers na kailangan natin. Alright? Share ko lang sa inyo. Mga kaibigan. So naka-connect na tayo sa internet, no? And then punta tayo sa Chrome. Google Chrome. And then Google. Yan. And then driver identifier. Type natin driver identifier. Yan. Yun, click natin yung pinakaunang link. And then, ida-download natin to mga kaibigan. If this is your first time to visit, madali lang naman siya. Pwede nyo i-download agad, then install yung driver identifier. Then ito yung magpapakita kasi once na in-open natin yon. Okay? Scan. And then magpapakita yung scan result. So nandito yung scan result natin. Drivers. So as long as nakakonect tayo sa internet, pag click natin to, automatically mapupunta tayo dun sa may parang i-detect niya kasi kung ano yung mga updated and unupdated na drivers. Dito natin makikita kung ano pa yung pwede nating i-update. So ito yung checklist ko sa laptop na ito. Ayan. So okay naman na lahat, naka-check na. Alright. Naka-check na lahat. So meron pang iba Microsoft Basic Display Update. Kung gusto mong i-update yan, click mo lang tong update. And then, hanapin lang natin dito. Merong iba't ibang mga options na magpapakita dito mga kaibigan. So, click mo lang yung hinahanap mo. Display kasi yan, display driver. For example, yung pinakauna, download. Pwede rin kayong mag-search kung ano ba yung display driver na supported ng inyong laptop. Alright? Then, i-click nyo lang yung download. Mada-download nyo na po yung file. Katulad dito, na-download na natin siya. Kaya, ayan. Ito na yun. Then, syempre, na-install na natin. Kaya naman, meron na siyang display driver. Hindi kasi pwedeng hindi i-update to, especially na kung teacher ka, o kung nagpe-present kayo, kailangan nyo yan to project it to another screen, sa TV o sa projector. Yun lang yung tip ko, driver identifier. Dito kayo pwede mag-download mga kaibigan ng drivers ng inyong mga laptop. Thank you for watching.